Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 26, Tuesday. No? At para sa mabuting balita at pagninilay natin sa araw na ito. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat, umalsa ang buong masa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Martes, October 26. At narinig natin yung mga salita ni Jesus sa paggamit ng mga talinghaga. Yung mga talinghaga po, ito ay yung pagsasalarawan, para mas maintindihan natin yung mensahe ng ebanghelyo, yung mga bagay na nakikita natin sa paligid, mga ginagamit natin sa araw-araw na laging magpapaalala sa atin na may Diyos. Talagang lahat ng bagay, ano man, saan mo man ibaling ang iyong paningin, lagi itong nagpapaalala ng kadakilaan ng Diyos. So hindi mahirap, kung tutuusin, hindi mahirap at hindi nagpapahirap ang Diyos, na maunawaan siya. Yung ipapakilala niya, kasi kung masyadong utak, yung head level na ginagamit natin, ay minsan nahihirapan tayong intindihin yung mensahe ni Jesus at yung paghahari ng Diyos. Kung ito nga, narinig natin yung talinghaga na paggamit ng mustasa, marami sa mga nung panahon noon, marami ang hanap buhay ay pagtatanim o yung agriculture, yung farming. Ito yun na ang mga tao abalang-abala sa paghahanap buhay, para sa kanilang pagkain, na halos walang panahon para makinig ng salita ng Diyos. Ganun din, yung libadura na ginagamit sa paggawa ng tinapay, dahil yun yung basic na pagkain ng mga Hudyo, yung tinapay na bahagi na kanilang pang-araw-araw na pagkain. Parang sinasabi lagi, lagi nating isaisip ang Diyos. Ano man ang ating ginagawa, nasaan man tayo, Kaya nga pag bumabiyahe po kami, sa pagdadala ng mga relief goods sa mga tao, abot kami sa mga probinsya, makikita mo yung paligid, yung nature, makikita mo yung mga taniman ng palay, mga puno, mga halamanan, dagat, ilog. So nakikita yan na talagang ang napapasabi, kumbaga nasasabi ko, ang ganda ng ginawa ng Diyos. Ngayon nga lang nakakalungkot kasi ang ganda ng ginawa ng Diyos, pero sinisira ng tao ang kalikasan. Pero ang paanyaya nga, sabi, paano nga ba natin maintindihan ang paghahari ng Diyos? Gusto naman talaga natin maranasan yung kaharian ng Diyos, Sabi nga, ang doon, sabi ni Kristo, ang doon sa langit, sa kaharian ng Diyos ay maraming silid, Doon may kapayapaan, may kapanatagan, wala nang iisipin, wala nang problema, At yun yung hinahangad talaga natin. So sabi ni Kristo, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng mustasa, na pag itinanim mo, sa umpisa maliit, pero unti-unti, ay lumalago at maraming nakakapamugan. Ganon din, sabi, libadura, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, isang libadura, yung pampaalsa, inihalo sa harina at umalsa, lumaki. So
yung kasabihan nga natin, no, na anumang maliit basta't malimit patungong langit. Maganda yung ano niya, no, yung virtue. Anumang maliit basta't malimit patungong langit. So kaya pala natin maranasan ang paghahari ng Diyos dito sa lupa, no, habang tayo nandito pa sa mundo, sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay na ginagawa natin. Hirap kasi yung instant, no, yung extravagant agad. Gusto natin na pag nagdasal tayo, Lord, pwede ngayon na, no, maghari na ang Diyos, mawala na yung away, mawala na yung gulo, mawala na yung mga gera-gera na yan, mawala na itong pandemyang ito. Gusto natin yung biglaan, no? Pero sa karunungan ng Diyos ay mas gusto niya na unti-unti, dahan-dahan, at tayo mismo, hindi tayo pinupwersa, hindi tayo pinipilit na biglain natin. Kahit yung sinasabi natin pagbabago na hinihingi sa atin, hindi niya inaasahan na bibiglain. Hindi nirerespeto niya yung proseso na dapat natin pagdaanan, na dahan-dahan para talagang mas manamnam natin, makita natin yung resulta nito at mas ma-appreciate natin. So yung mga maliliit na bagay na dapat nating gawin, halimbawa, no, sa loob ng tahanan, kala na hindi natin masyadong pinapansin, no? Pero yung maliliit na bagay, yun yung pinakamahalaga. Yung simpleng pagsasabi ng I love you, yung simpleng paglalambing sa loob ng tahanan, yung simpleng pagsabay-sabay ng pagkain, pagdarasal, kaya minsan yung panonood ng TV na sabay-sabay, maliit na bagay lang yan, pero talagang mas na-i-experience mo, nararamdaman mo yung langit sa loob ng tahanan. Kasi yung lagi na lang bili ng bagong gamit, gadget, bigay dito, bigay doon, kasi talagang wow, yun yung pananaw ng mundo, no? Pag may ganyan ka, wow, no? Pero nawawalan ka ng oras, no, na napakahalaga. Kala mo walang halaga, pero yung simpleng oras ay binibigay at inilalaan mo sa iyong anak, sa iyong asawa, ay napakalaking bagay nito. At unti-unti, no, talagang sa loob pala ng tahanan, nararanasan na natin ito. Ganun din sa pamayanan, no, yung mga maliliit na bagay na pagsunod sa mga trafiko, pagsunod sa mga rules and regulation dito sa mga safety protocols natin, mga mas simpleng bagay lang ito, no? Kaya nga ang liit-liit din, di ba, no? Hindi nga natin makita yung virus, pero talagang pag kumalat ito, ganun katindi, dahil yung mga simpleng bagay hindi natin ginagawa. So yung opposite ba, pag hindi mo ginawa yung simpleng bagay, pwedeng mauwi sa negatibong pamamaraan. Pero kapag sinimulan mo yung sa mga simpleng bagay, pwede naman mas maging malaki yung resulta nito, yung positibong resulta na idudulot nito sa buhay natin. So muli, mga kapatid, hindi ipinagkakait ng Diyos na maranasan natin ang langit, at lalong hindi ipagkakait ng Diyos na tayo ay makarating sa kanyang kaharian. Panawagan, simulan natin sa paggawa kahit maliit, kahit simpleng pamamaraan na pagsunod sa kanyang utos. Muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.